What's up mga kabayan? Siyempre, nagbabalik na naman tayo at meron na naman tayong pag-uusapan dito. Alam niyo mga kabayan, nawala na sa isip natin or hindi ko na mga kabayan napansin Hindi ko na napansin mga kabayan na yung palang budget ng OBP mga kabayan naaprubahan na. Pambihira palibas at mga kabayan, na-focus tayo dito sa ating kay Pangulong Duterte nung siya umattend ng Congress. Kasi ang sarap-sarap mga kabayan balik-balikan ng mga nangyari doon. At alam ko naman yung iba din sa inyo ganun din mga kabayan. Ito pala mga kabayan, may nangyari pala na pag-approve sa budget ng Vice President. At nakakatuwa lang mga kabayan na-approve na. O syempre mga kabayan, bago ko makalimutan, inimbitahan kita na mag-subscribe, mag-like at mag-share. Sa ganun mga kabayan, maging updated ka sa mga video na i-upload natin. At dyan pala mga kabayan, happy na tayo. Masaya na tayo dyan mga kabayan. So simulan natin mga kabayan itong pagdinig dito sa budget ng Vice President kung ano bang nangyari. Majority Leader. Si Senator Ejercito pala mga kabayan yung Mr. President, I move that we consider the budget of the Office of the Vice President and recognize the sponsor, Senator Grace Poe, for her opening statement, and to likewise deliver a belated manifestation concerning the budget of the Office of the President, and later to interpellate Senator Bongo. I so move, Mr. President. Senator Grace Poe is hereby recognized. Thank you, Mr. President. I would just like to insert into the records the budget for the Office of the President earlier, and also our message of welcome to the delegates that were here earlier. And now I would like to welcome also the Office of the Vice President, headed by the Vice President herself, Honorable Vice President Sara Duterte. It is my duty to present the body's consideration the budget of the Office of the Vice President. With that, I'm ready to begin with any manifestation or questions. Thank you. Mr. President, Senator Ronald De La Rosa is seeking the floor. I move that he be recognized. Senator De La Rosa is recognized. Thank you, Mr. President, Majority Leader. Mr. President, before I would make a motion, I would like to make this manifestation that in the proper time. Wait lang Senator, bago ka mag-manifestation dyan. Alam niyo mga kabayan, napansin ko lang ilang beses na si Madam Inday Sara umattend dito about sa kanyang budget. Patungkol dyan sa budget niya na dinidinig Dito lang mga kabayan siya umattend sa Senate Kasi alam niyo siyempre itong mga senador mga kabayan ay binoto ng national ng kabuuan ng mga Pilipino. While sa Congress mga kabayan, binoto lang naman ng mga distrito nila yan, yung mga district nila mga kabayan ang bumoto sa kanila. Tapos kung makapangharas mga kabayan sa ating Vice President, ganun lang at saka parang wala silang respeto Yun yung dating kasi siguro hindi na rin ni Madam Inday Sara binibigyan ng pansin itong mga crooks mga kabayan. Mga crooks talaga yan Kaya okay mga kabayan at si Madam BP ay malaki ang respeto dito sa mga nandyan sa Senate Kasi dyan siya umaaten at dyan siya nakikinig mga kabayan. So tuloy natin. Period of interpellation. If it is okay with the good sponsor that I'm going to introduce some amendments to the OBP budget. If it's okay with the good sponsor. Yes, the proposal is welcome. Then it will depend on the body for the approval. Thank you, Mr. President, good sponsor. With that, I hereby move for the approval of the OBP budget. Before that, Ang bilis naman ito niya Senator Bato, kalma ka lang. Kasi simula pa lang yung deliberation ng budget ng Vice President. Ay sumove ka na agad. Kalma ba? Baka mamaya maraming magalit na naman yan mga kabayan at sabihin ay napakabilis na na-approve ng budget ng Vice President. Yan yung mga padali mga kabayan. Kasi yung mga nasa Senado ay mga kampe dito sa Vice President. Yan yung malaman mga kabayan. Kaya Senator Bato, dahan-dahan ka muna. Pakinggan muna naman natin yung iba mag-interpolate. Tuloy. I think Senator Bongo Meron kami. wants to take the floor. I would like to take back my motion, Mr. President. Withdraw. Withdraw. Withdraw, I'd like to withdraw my motion. Senator To give Bongo. way for the manifestation of Senator Bongo.
Thank you, Mr. President. As we know, the Office of the Vice President ang ikalawang pinakamataas na opisina sa ating gobyerno. Ang sino mang nakaupo dito ay inihalal ng taong bayan at may responsibilidad na maghatid ng serbisyo lalo na po sa mga nangangailangan. Sa totoo lang po, inihalal po ang Vice Presidente hindi lamang para umupo sa pwesto at maging spare tire. Kung gusto naman pong magtrabaho, ay bigyan po natin siya ng pagkakataong magtrabaho. Inihalal po siya na maglingkod at tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Subalit, Mr. President, ang budget po na inilaan para sa OBP ay binawasan po sa General Appropriations Bill na para bang hindi mahalaga ang kanilang mandato. Mula sa original na panukalang budget na National Expenditure Program sa NEP, no, na 2.026 billion ay binawasan po ito, naging 1.3 billion at nag-iwan na lang po ng 733 billion para sa taong 2025 at yung iba pa dyan ay naging zero. Mr. President, nakapagsagawa ng ating mga mahalagang programa po ang OBP na may Grabe naman mga kabayan itong mga congressman. No? Meron palang mga part na siniro. No? Grabe ang kakapal ng mga mukha nitong mga congressman na to. Kasi alam niyo mga kabayan, napakaganda. No? Hindi kasi nila kaya mga kabayan gawin yung napakagandang plano ng ating Vice President. Isipin niyo mga kabayan, yung mga satellite office na kung saan mga kabayan inilalapit na ng ating Vice President sa mga taong sa mga mamamayan, mga kabayan na madali maka-access sa Office of the Vice President. Yun ang ito yung hindi naisip mga kabayan ng Office ng Presidente. Diba? Tapos, para hindi, kumbaga, hindi mag-function, ganon, yung ating satellite ng ating Vice President, ayan, pinipilay nila mga kabayan. Meron pa pala mga siniro yung mga, mga crooks na yan. Akalain mo yun mga kabayan. Palibasa, may mga hidden agenda sila na kahit naman hidden, ilang tara naman talaga natin nakikita mga kabayan. Yan, binawasan, no? Ang kakapal ng mga mukha nitong mga to. Pera ng taong bayan niya na pinamimigay din dapat talaga sa mga taong bayan. May direktang benepisyo naman po sa ating mga kababayan tuwing may bagyo, nasasalanta. Tumutugon naman po ang Office of the Vice President. Tama. Mayroong mga inisyatibang OBP tulad ng Magnegosyo Taday na nagbibigay po ng grants at training para sa kabuhayan ng mga maliliit na negosyante at kababaihan at ang Educational, Medical and Burial Assistance Program na naglalaan po ng tulong pinansyal para sa mga kababayan nating nangangailangan. Sa panahon po naman ng kalamidad, nandiyan po ang Disaster Response Program ng OBP na nagbibigay po ng agarang tulong, relief packs at iba pang suporta sa apektadong lugar. Kung tayo nga na sa legislative ay tumutulong tayo, hindi natin nililimitahan ang sarili natin bilang mambabatas lamang. Ang trabaho naman natin, representation, constituency at legislation, lalo na po ang Office of the Vice President na executive yung function nila. Sana po'y bigyan natin ng pagkakataon na makapagtrabaho naman po. Ito kasi mga kabayan, pasensya na kayo kung pinuputol natin, no? Kasi nga nagre-reaction video tayo mga kabayan. So, alam niyo no, ang madalas kasi sinasabi mga kabayan, itong against sa ating Vice President. Yung the Vice President, kumbaga sidekick lang, no? At hindi kailangan na magtrabaho. Diba? Yan yung mga sinasabi mga kabayan, itong mga magagaling din na critics ng ating Vice President. Ang sabi nila, ang trabaho lang ng Office of the Vice President or ang Vice President mga kabayan, maghintay lang na mategi, no? Maghintay lang na mategi yung presidente bago magtrabaho. So sa atin kasi mga kabayan, iba no? Iba sa atin kasi nga, siyempre, alam nga naman mga kabayan na yung ating Vice President upo-upo lang doon. Sayang mga kabayan ng sweldo kung hindi siya magtatrabaho, di ba? At sa nakikita naman natin mga kabayan, yung ating Vice President willing na magtrabaho. So dapat bigyan niyo ng tamang budget kung ano yung hinihiling na budget. Meron naman diyang COA na titingin kung paano ginastos yung budget, di ba mga kabayan? So tama lang talaga na hayaan ninyo na magtrabaho yung ating Vice President kasi
mas madaling lumapit sa kanya, 'di ba? Mas madaling humingi ng tulong. Nakikita naman natin 'yan mga kabayan sa mga comment section natin na mas madaling yung lumapit ng tulong at hindi katulad dun sa DSWD na pagka hindi ka kaalyado mga kabayan, pag hindi ka kaalyado, ayun mga kabayan, papaindaw-indawin ka or di ka, delay yung mga request mo. O, tuloy natin mga kabayan. Office of the Vice President. Ngunit ang mga nabanggit ko pong mahalagang programa ng OVP ay maapektuhan dahil bahagi rin po dito na tinanggal sa budget ng OVP sa ilalim ng General Appropriations Bill. Mr. President, public offices in general are meant to serve the Filipino people, lalo na kung lumalapit sila diretso ang kanilang opisina sa ating mga kababayan. Basic mandate po ang tumulong lalo na po sa nangangailangan ng social services. Mr. President, ang pagbawas po sa budget ng OBP ay direktang makakaapekto sa kakayahan ng OBP na makapaghatid po ng serbisyong naglilingkod sa tao mula sa Luzon, Visayas at Mindanao para nating tinanggalan ng kapasidad ng isang ahensya or in this case, isang halal na pinuno ng bansa na magserbisyo po. Kaya po nananawagan po sana ako sa mga kasamahan natin dito na sana po ay madagdagan o maibalik ang pondo po na naaprubahan sa NEP for 2025 para naman po makapagtrabaho ng maayos ang ating Vice Presidente na parte po ng executive branch of the government. Para naman meron tayong working Vice President at hindi lang po spare tire. Gusto naman po magtrabaho ng ating Vice Presidente. Huwag ho nating pilayan ang gustong magtrabaho. Sa totoo lang po, ang daming opisina na mas malaki pa ang budget kaysa OBP pero underperforming. Ang iba nga dyan, natutulog yung pondo. Ang daming programa na pilit sinasama sa mga program funds na hindi na po nagagamit, winawalis na po dahil hindi nagagamit yung pondo. Ito, gustong magtrabaho, sana naman po bigyan ho natin ng pagkakataon ang opisina na gusto pong maglingkod sa ating mga kababayan. Maliit lang po na halaga yun kumpara po sa napakaliit na pie lang po yun sa kabuuang budget po ng ating bansa. Mr. President, huwag po nating ipagkait sa sambayanan ang serbisyong kanilang inaasahan, lalo na po sa panahong mas kailangan po ng taong bayan ang pagkalinga ng kanilang pamahalaan. Lalo na ngayon, panahon ng bagyo, dami pong naghihirap nating mga kababayan, magtulungan na lang po tayo. Yun lang po ang panawagan ko sa inyo, magtulungan tayo. While we understand that some of OBP's programs are also being done by other government agencies, wala naman po sigurong masama kung bigyan po ng budget ang OBP para sa social services. Ito lang po ang aking pakiusap sana, para sa social services, para mas marami pang mabigyan po ng tulong at mas marami pa pong matutulungan. Sana po madagdagan o maibalik po ang pondo at hindi po masakripisyo ang layunin ng OBP na maghatid ng tunay na serbisyo sa ating mga kababayang Pilipino, lalong-lalo po yung mga nangangailangan. Let me repeat, yung social services sana po maibalik. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you very much, Senator Christopher Bongo. Majority. So, ayun mga kabayan, dapat lang naman mga kabayan na talagang ibigay yung nararapat na pondo hinihingi ng Vice President. Kasi, alam niyo mga kabayan, marami yung maapektuhan ng pag binawasan nila yung budget. Like for example mga kabayan, siyempre, nagpa-function yung Office of the Vice President. Masama lang dyan mga kabayan kung hindi nagpa-function. Ngayon, katulad niya, maraming na zero na proposal ni Madam Inday Sara. Maraming na zero na hindi malalagyan ng budget. So, apektado yun mga kabayan. Bakit yung Tinog Party List mga kabayan, pag sa dami ng satellite nun, bakit hindi nila mga kabayan bawasan ng budget yun, di ba? Napakarami nun mga kabayan. At itong sa Vice President, kinukumbina nila, binabawasan nila ng budget na while nakikita naman natin mga kabayan na talagang totoong ipinamimigay. At secondly, mas nauna pa nga mga kabayan na mag-rescue or magbigay ng suporta yung ating Vice President kaysa dyan sa mga ahensya na dapat sila yung mauna, di ba? So, ayan mga kabayan, napapansin natin
na maganda, no? Maganda yung kalakaran dito sa Senate, no? Napakaganda, at palakpakan natin mga kabayan si Senator Bongo kasi maganda yung kanyang mga sinabi. Pabor tayo doon mga kabayan. Pabor tayo sa kanyang mga nabanggit niya. Tuloy natin. The leader. Senator. Before we recognize Senator Bato, I would like to convey also that the manifestations of Senator Bongo is noted, and at the proper time, Senator Bongo is free to introduce the amendments he would like to include for the office of the Vice President's budget. Okay. Yes, what is the pleasure of Senator De La Rosa? Mr. President, I would like to move for the approval of the OBP budget. I second the move. Is there an objection? There being none, the motion is hereby approved. Approve, mga kabayan. President, I seek a 1-minute suspension. Session is suspended for a minute. Napakaganda mga kabayan ng budget deliberation dito. Andiyan si Madam Inday Sara, ayan o, nangangamay, ayan o, di ba? Nakakatuwa lang mga kabayan at ang pag-deliver ng budget ng Vice President, hindi ganun kasaklap mga kabayan, hindi katulad sa Congress, sa lower house na binoto lang ang mga kabayan ng mga distrito nila. Akala mo kung sino mga siga. While dito sa Senate ng kabayan, kita mo yung mga senators. So, ayan o. Diba? Ayan, makikita mo na siyempre, alam naman natin mga kabayan na dyan, ang iba dyan mga balingding. Diba? Mga balingdingan. Mga iba dyan magpapare-elect. No? So, alam naman natin mga kabayan. At pangita na kung sino yung mga tipong sip-sip mga kabayan. Alam nyo na mga kabayan, hindi ko nasasabihin sa inyo kung sino pa yung mga tao na yon. At ayan, sana magising tayo kung sino yung i-re-elect natin dyan at hindi i-re-elect, no? Yung mga walang nagawa mga kabayan sa ating bayan, kundi mamuliti ka lang mga kabayan. So anyway, no? Maraming salamat mga kabayan sa inyong pagsama sa panonood natin ng budget deliberation ng ating Vice President. At sana mabalik yung pondo na binawa sa kanya, tinapyas sa kanya, no, mga kabayan. So ayun mga kabayan, see you sa susunod na video. Adios sa inyong lahat at ingat kayo palagi. Bye-bye!